the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. After careful evaluation, the President decided to retain the following members of the Cabinet. Una, ang ating DTI Secretary Maria Cristina A. Roque. Ang ating Department of Finance Secretary Ralph G. Recto. Ang ating DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan. Ang ating DBM Secretary Amena F. Pangandaman. At ang panlima, ang ating SAPEA Secretary Frederick Go. Ang ipapalit doon ay si DOE Secretary Popo Rafael Rutila. Aalisin natin siya, ililipat natin siya sa DENR. Si Secretary Loizaga, walang issue na corruption dyan. Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Ngunit wag na natin siyang husgahan. No? Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. Yung kay Secretary Acosar, hindi mo rin masabing corruption yan. Wala. Hindi mo rin masabing underperformance, under-delivery. Alam mo, napakataas yung nilagay niyang standard niya when he accepted the job. May have been obstacles in his way. Wala kaming ilusyon na panghawakan ng mga kanya-kanyang pwesto at oras na gusto ng Pangulo na palitan kami o umalis kami sa pwesto, gagawin namin yon dahil para kaming mga ordinary soldier lamang. Sundalo kami. Aba, yan po ang replay ng buong press con ni Secretary Bersamin. Ayun na. Salamat po sa report. Meron pa tayo madadagdag doon, Maricel? Yun na, sinabi na nila lahat. Yun na yata yun. Baka meron ka ma-recall pa, Mase. Actually, yun na yun. Yun na talaga yun. Ang hintayin na lang natin kung may ilalabas sa panibago. Saka natin dadagdagan, no? At saka natin dadagdagan ng detalye. Ito na ate. I hope napanood niyo po ang replay ng press ko na yan na amin pong inihatid dito sa STL, mga kapatid. And hopefully makausap natin isang yung isa sa mga gumalaw. Yun ang pwede sabihin, gumalaw dun sa gabinete, no? Gumalaw lang naman, bigyan namang ibang posisyon. Yes. Pero mukhang more to come. Mukhang more to come. Yes. May round 2. Ang interesting sa akin, Mase, nung sinabi ni E.S. Bersamin kanina na alam na ng mga tao yung faith nila. Hindi na lang i-anunsyo muna. Correct. Mukhang may nararamdaman na rin naman. Di ba kung okay ba yung performance nila or not. Pero, at saka pag inisip mo kasi parang matagal na namang napag-isipan to. Imposible naman na pinag-courtesy resignation sila tapos may decision agad ngayon kung saan sila mapupunta, hindi ba? Pero yung 52, Masena, nag-submit ng courtesy resignation, total na yon dun sa hindi covered. Sure si E.S. Bersamin. Hindi. Kasi tinatanong namin kanina, ano ba yung total? Hindi niya rin agad masagot kung ano yung total. Ang sure lang siya, 52 yung nag-submit ng courtesy resignation. So, hindi natin alam kung may hinihintay pa tayong iba pang courtesy resignation. Pero ang sigurado, next week may round 2. Tama ba? Next hindi week ba? natin alam kung next week. Ang isa na. sigurado, meron. Okay. Kasi ang pinrioritize daw nila yung economic team to secure na eto na sila sa position kasi intact, no? Intact sila at saka yung DTI kakapalit lang sa kanya, 'di ba? Bagong-bago.
sabi nga natin kahapon, kung meron man tayong hindi gusto, na meron tayong madaling ma-predict as of yesterday, baka itong economic team kasi agad na nag-voice out ang Makati Business Club. Makati Business Club, or Yes, at least oo. yung mga industries dito sa team na ito. Parang they want that correct, team to be retained. Oo. At na-retain nga sila. Oo, marami rin namang na-retain. Ang nagulat ako kanina, yung changes sa Department of Foreign Affairs. Kasi remember, pupunta ng ASEAN si PBBM. Pero nalinaw naman kasi agad na ang effectivity naman pala nung sa DFA ay sa August 1 pa. Okay. So, okay. pasok pa siya doon sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kasi definitely Oo. dapat nandun ang Foreign Affairs Secretary. Secretary, Hindi siya pwedeng mawala doon. Kasi may mga kausap din tayo na from Middle Eastern countries. At saka syempre yung mga leaders ng ASEAN. So, ang mangyayari pala sa DFA, ibabalik siya as permanent representative ng Pilipinas sa UN. Yun yung dating posisyon ni Secretary Enrique Manalo. Oo. So, ibinalik siya as ambassador. Oo. So, kung yung sa DFA, August 1 pa effective, meron bang nasabi kung yung the other positions, kung kailan effective? So, iba-iba pala, no, yung effectivity date? Yeah, nagkataon Oo. lang kasi na yung doon sa DFA, kaya naging August 1 yung effectivity kasi ang retirement nung ating permanent representative sa UN ay July 31. Okay. Oo, so itiniming doon sa retirement niya kaya na bago-bago yung posisyon. Oo. Pero yung iba, walang specific date na sinasabi but we assume effective immediately. Okay. So, just two comments from my end sa buong proceeding kanina na pinanood nating lahat at nandun si Mase para po i-cover yung anunsyo tungkol sa mga changes. First, parang inanunsyo si Sibakin pero at the same time kind words, yung sabihin kahit na sinasabi na undelivered o kaya ay, Underperform. Oo. Parang hindi sinasabi doon na walang magiging kapalit. Oo. Parang posible na ilagay sila pa rin sa ibang mga posisyon, Correct. So kumbaga parang hindi golpe de gulat yung yung binigay sa kanila. Tapos pangalawa, we're expecting kasi na based on sa history po na kaya po nagkakaroon ng mga ganitong palitan ay para po matugunan yung kasi kung sinasabi na hindi naramdaman ng tao yung serbisyo kaya hindi nag-reflect sa eleksyon, parang meron ka ine-expect ng mga cabinet post na yun yung dapat ng pagtuunan ng pansin. Yung kanina po, so far, parang hindi naman sila. Hindi pa. I mean, yung economic team naman, given na yun. Pero sabihin yung iba pa, may mga ine-expect ako dyan, yung mga damang-dama ng tao. Yung mga health, social welfare. Yung tipong kung mamamayan ka, sila yung mga unang departamento na pwede ka makaramdam ng gobyerno. Wala pa sila. So baka next week pa. Tingnan natin kung i-announce kung retain or hindi. Pero ang siguro isa dun sa mga importante na ipunto dun sa press briefing ni E.S. Bersamin kanina, nung matanong siya kung optics lang ba to? Na courtesy resignation, why does the president decided na gawing courtesy resignation? Pwede niya namang sabihin na, oy, ikaw secretary, hindi ka performing, out. Pwede namang ganon, di ba? Ang sagot. Pero hindi niya ginawa. So ang sabi lang ni E.S. Bersamin, hindi naman optics. Ito lang yung nakikita nila na best way para gawin yung evaluation at yung pagpe-filter kasi hindi naman daw sila diktador. So at least kapag courtesy resignation, magpapasa lahat, tapos either tatanggapin mo na lang or hindi. It makes Kumbaga, the job meron easier silang, for you. kumbaga, nagpapakita pa rin sila ng pagrespeto at paggalang dun sa mga cabinet secretaries. Yun nga lang, kapag inisip mo, si Bak pa rin yun. Pero Balasa pa rin yun. supposedly, parang yung epekto hindi masyadong masakit. Oo. Dahil ikaw naman nag-tender nung resignation, parang ganon. Oo, parang ganon. Pero alam naman natin. Tsaka mas madali yun para sa Pangulo kasi hindi ka magsisibak, hindi ka magsabi, you're fired. Accept mo na lang. So ako, ano pa rin ako alam ko naman na hindi aaminin. Sadya or hindi, or strategy o hindi. Nandun pa rin ako sa fact na, well, at least for the second day
nasa kaila pa rin yung narrative ng mga storya. Pero Friday. Pero Friday nga Ano na lang. sa weekend? Pa-weekend na. Pa-weekend at saka may event sa The Hague this coming weekend. That's eh. right. Ay, oh yeah, 24 nga pala yung Bukas. sinasabi ni Yes. Attorney Harry Roque na Bukas big dito, event oh. daw, ano? Oo. Tomorrow. Oo. Oo, ano kaya yung big event na yon? Birthday. Birthday ni VP Sara. Happy birthday, Ayun VP. pala. Pero So, baka... mabuti na rin na may mga angkina ng narrative for me. I mean, ganun talaga yung, that's how you play the game.